Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, bigas na 35 pesos kada kilo ilalabas na ng Agriculture Department sa susunod na linggo. Nasa 50 local government units target ang low-cost rice ng National Food Authority. Rescue at relief operations sa mga binahang residente sa Baco Oriental, Mindoro at Eastern Visayas nagpapatuloy. Mga kandidato ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas handa na sa pagsisimula ng kampanya bukas. Kick-off ng Hatol ng Bayan 2025, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Mga bagong opisyal ng Commission on Elections, kilalanin. PNP, handa naman sa pagsisimula ng kampanya bukas. At presyo ng bulaklak, 4 na araw bago ang Valentine's Day, alamin. Una po sa ating mga balita, posibleng mailabas na sa susunod na linggo ang bigas mula sa National Food Authority kasunod ng deklarasyon ng National Food Emergency. Habang pinag-iisipan naman ang paglalagay ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Malaki ang ibinaba sa presyo ng tindang bigas ni Christopher sa Galas Market simula nang ipatupad ang maximum suggested retail price sa bigas. Dati po, 65 po yan. Ngayon, 58 na lang. Yung mga nagsusupply din sa akin, binaba din naman nila. Pero mas mura pa rin ang hinahanap ni Joy at Lorly para makatipid. Iyan ang tig 35 pesos na bigas ng National Food Authority. Malaking tulong na po para sa amin yun, yung mga ganong presyo. Saan mo gagamitin yung matitipid mo? Siyempre, di sa ulam, pandagdag ng pambili sa mga iba-iba pang mga kailangan natin. Ayon sa Department of Agriculture, 50 lokal na pamahalaan ang naghayag na bibili ng NFA rice para ipamahagi o ibenta sa kanilang mga residente. Ang tanong, kailan nga ba mailalabas ang NFA rice? May documentation na kailangan gawin, ano? So hopefully matapos lahat ng documentations between FTI, NFA to FTI, FTI to LGU, and by next week maro-roll out na hopefully yan. Thank you. Pinatututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA ang presyo ng baboy na nasa 345 hanggang 480 pesos ang kada kilo. Tinitingnan ng DA ang paglalagay ng MSRP sa baboy bago matapos ang Pebrero. The farm gate ngayon is 240 to 250. Hinahanap ko na sana punta 100 piso no? na gap na nakikita ko . Well, anything above 400 I think is unreasonable. Para mapigilan na pagsirit ang presyo ng sibuyas, nanindigan ang DA sa pag-aangkat ng 4,000 metriko toneladang sibuyas. Kasabay nito, mahigpit na tinututukan ang agricultural smuggling. 16 na importer na may kaugnayan sa agri-smuggling ang naka-blacklist na o hindi na papayagang makapag-angkat ng produkto. 4 ang sinampahan ng kaso. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Samantala, malaking tulong sa mga magsasaka ng Zaraga, Iloilo ang libreng agricultural drone mula sa pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Nagsimula nang gamitin ng mga magsasaka ang agricultural drone na ito sa Inagdangan Sentro sa Zaraga, Iloilo. Kaya naman, ang mga rice farmer dito napadali ang trabaho dahil mahigit 4 na hektarya ng palayan ang naisprehan ng biofertilizer gamit ang naturang mga drone. Bahagi yan ng Digitalization and Value Chain Development Initiative sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mapalago ang produksyon ng agrikultura at tulungan ang mga magsasaka.
Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ay tatanggap ng voucher sa halagang 2,000 piso kada hektarya para sa Food Drone Assisted Farming Operation. Kabilang na ang pre-flight planning, crop establishment, nutrient management at pest and disease control. Bukod sa bayan ng Zaraga, nakatakdang ipatupad din ng Department of Agriculture ang programa sa mga bayan ng Pototan at Dingle sa Iloilo. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Nagpapatuloy ang rescue at relief operation sa mga nasalanta ng baha sa Baco Oriental, Mindoro. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ace Sapit ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang lugar sa lalawigan ng Oriental Mindoro dulot ng malakas na ulan at hanging dala ng shear line. Isa na ang bayan ng Baco sa mga matinding naapektuhan nitong nakalipas na Sabado at Linggo. Mula sa bilang na 11,000 na mga pamilyang apektado, 436 na pamilya o 1,936 na mga individual ang inilikas na at dinala ng mga otoridad sa evacuation centers. Dahil dito, patuloy ang pamimigay ng relief assistance ng lokal na pamahalaan ng Baco sa mga naapektuhang pamilya sa mga evacuation centers. Ayon kay Gina Makuha ng Baco Public Information Office, umabot na sa mahigit 100 family food packs ang naipamigay simula kahapon at patuloy pa umano ang pagre-repack ng mga relief goods para maipamahagi pa sa ilan pang pamilya. Sa ginawang aerial inspection, kitang-kita ang pinsala sa mga palayan at palaisdaan sa 24 na barangay sa bayan ng Baco. Sa report ng Office of the Municipal Agriculturist, aabot na sa mahigit 9 million pesos ang naiulat na total damage sa sektor ng agriculture at fisheries sa bayan ng Baco. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang rescue at relief operation sa bayan ng Baco sa kabila ng malakas na ulan at hanging dala ng shear line sa Oriental Mindoro. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Ace Sapit, Balitang Pambansa. Isang araw bago magsimula ang kampanya ng mga kandidatong senador at party list nominees ng 2025 midterm elections, formal nang umatras si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pagtakbo bilang senador. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, dumating sa Commission on Elections sa Maynila si Lee bitbit ang statement of withdrawal. Ayon sa kanya, walang anumang impluensya ng politika ang kanyang pag-atras at ito ay kanyang personal na desisyon. Sinabi niyang wala siyang makinarya at kulang ang panahon para maikot niya ang bansa. Gayunpaman, nagpahayag pa rin ng suporta si Lee sa kanyang mga kasamahan sa partido na tatakbo at sa kanyang asawang first nominee ngayon para sa Agri Party List. Ayon naman sa COMELEC, hindi nito ititigil ang pag-iimprenta ng balota at sakaling makakuha pa rin ng boto si Lee sa eleksyon, ituturing na lang itong stray votes. Samantala, dahil sa shear line, easterlies at amihan, inuulan ngayon ng malaking bahagi ng bansa. Kung ano-anong lugar ang apektado nito, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang gabi po, Ms. Rhea. Si Sheila Salaysay po ito ng Balitang Pambansa. Yes po, good evening po. Good evening po sa ating mga taga-subaybay. Ms. Rhea, magpapatuloy po ba ang epekto ng tatlong weather systems na sa alinmang panig ng ating bansa? Yes po, so tama po kayo. Currently ay inaasahan pa rin po natin na magpapatuloy yung epekto, lalong-lalo na po nitong shear line, especially po sa may areas ng Visayas, may Bicol region, pati na rin po yung mga karating na probinsya. Inaasahan pa rin po natin yung malalakas na pagbuhos ng ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may bahagi ng Eastern Visayas, yun din region. And possible by tomorrow, unti-unti na po itong ihina, ngunit asahan pa rin po natin yung maulan na panahon dito po sa may eastern sections ng Luzon. Dulot pa rin po yan na epekto ng amihan, pati na rin po nitong shear line, kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kabayan. Sa ngayon po, maraming lugar ang nakararanas ng pagbaha, lalo na sa Luzon at Visayas. Kumusta po kaya ang magiging lagay ng panahon doon sa mga susunod na araw? Yes po, for Visayas area na asahan po natin for the next 24 hours, expected pa rin po natin yung malalakas na buhos ng ulan. Possible by tomorrow, improving na po yung weather conditions natin in terms of pag-ulan po. So bukas, maaaring for Visayas area, unti-unti na pong humina yung mga pag-ulan and possible by this coming Wednesday ay umaliwalas naman po yung panahon sa Visayas. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist, Ms. Rhea Torres. Samantala, handa na ang alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kanilang proclamation rally
kasabay ng pag-arangkada ng kampanya para sa national elections bukas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, sisikapin daw ng alyansa para sa bagong Pilipinas na maipanalo ang kanilang 12 pambato sa senatorial race sa hatol ng Bayan 2025. Sa ngayon nga ay talagang tuloy-tuloy yung paghahanda para sa proclamation rally ng grupo na gaganapin nga bukas dito sa Ilocos Norte. Sa labas pa lang ng Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag City, nakapaskil na ang mga tarpaulin ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon sa senatorial race ng Hatol ng Bayan 2025. Pagpasok naman sa loob, puspusan na rin ang paghahanda sa venue. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa proclamation rally ng Alyansa ngayong Martes, February 11, unang araw ng campaign period para sa senatorial candidate sa eleksyon. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, campaign manager ng grupo, target nilang ikutin ang iba't ibang panig ng bansa para mailatag ang plataporma ng kanilang mga kandidato at maipabatid ito sa mga Pilipino. Sa ngayon, nasa 21 lungsod at probinsya ang planong dayuhin ng alyansa kasama ang presidente. Kabilang sa 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race, sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, incumbent Senators Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid, former Senators Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abigail Binay at dating DILG Secretary Benher Abalos. Pagsisikapan natin na manalo yung 12. Kung hindi naman natin pagsisikapan manalo yung 12, di dapat hindi na natin ginawang 12. Napaka-importante na yung mensahe mapaabot sa mas nakakaraming mga kababayan natin. So yun po yung plataforma na pinoprovide namin sa kanila. So, and with that platform, we will try our best na marami ang manalo para makatulong doon sa programa ni President. Joshua, kasabay naman ng mahigpit na paghahanda dito nga sa venue ay mahigpit na seguridad din ang pinapairal dito ng mga otoridad para matiyak ang talagang kaligtasan at seguridad ng lahat. Hindi lamang ng mga opisyal, kundi yung mga kababayan din natin na dadalo rito bukas. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Nakahanda na ang Philippine National Police o PNP sa pagsisimula ng campaign period bukas. At leader ng nag-iisang private armed group sa Central Luzon, sumuko na. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Desigues ng PTV Manila. Planchado na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa pag-arangkada ng campaign period para sa national candidate bukas. Sabi ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa mga checkpoint, magdaragdag sila ng sapat na bilang ng mga tauhan, lalo na sa mahigit 400 lugar na tinukoy ng COMELEC na kabilang sa areas of concern. Asahan po natin na yung security coverage po natin doon sa mga inaasahan pong influx ng mga national candidates po natin from the National Capital Region down to Visayas and Mindanao po ay nakaredy po yan. At bilang paghahanda nga po ay magdadagdag po tayo ng mga tauhan po natin doon sa mga areas at sa mga engagement areas. Paalala ng PNP sa mga pulis na magmamando ng checkpoint, maging magalang sa pagsita sa mga motorista, lalo na tiyak na dodoble ang dadaan sa pagsisimula ng campaign sorties. May apila din naman ang PNP sa mga kandidato at supporters na dadaan sa checkpoint. Respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints at lagi nating sinasabi, bagamat humihingi tayo ng paumanhin dahil nga this would somehow cause some inconvenience on their part and probably some delays, but it is being implemented po para na rin po sa kasiguraduhan at kaligtasan po ng lahat. Samantala, bago pa man sumapit ang Marso na ibinigay na deadline ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para buwagin ang mga aktibo at potential PAGs sa bansa. Lumutang na sa Police Regional Office 3 ang nag-iisang PAGs sa Central Luzon. Isinorender ng Ginto Group ang iba't ibang kalibre ng armas at mga bala na idadaan sa proseso upang malaman kung hindi ito nagamit sa anumang krimen. Subalit sa kabila ng pagsuko ng leader at pagsurrender ng mga baril, dadaan pa aniya sa proseso bago maalis ang mga ito sa listahan ng private armed group. It is not enough for any private armed groups or potential private armed groups na magpakita in the open sa ating mga kapulisan, kundi
we cannot just accept their intention, hook, line, and sinker without their intention na isurrender to mga baril. So napakaraming baril pong sinurrender, pati po mga bala. So this is a good start, and we hope na by March 31 po ay gumulong na po yung proseso for the possible delisting and disbanding of these private armed groups. Sa tala ng PNP, bukod sa Ginto Group sa Nueva Ecija, meron ding tigi-isang aktibong PAGS sa Negros Oriental sa Region 7 at Sulu sa Region 9, habang 5 din ang potential PAGS na mula naman sa Region 1, 2, 4A at Region 8 at BARMM. Sa pinakahuling ulat ng PNP, umabot na sa 186,000 ng COMELEC checkpoints habang may isa ng election-related incident. Halos 700 na loose firearms naman ang nakumpiska at gayon din sa mga individual na inaresto. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Siya ni Rodrigo Pescoso Jr. nga taga Lapog Bilabsyo sa Abra. 50 years nga nagtatalo na kon. Kasi na po Diyos, sumad na ito, nakatulong kanya ng pabasa, kalagati italungan anak ko. Kasi na po Diyos, nakagrade 1 dami ng college sen. Inuray mi iti 15 years nga naala dito yung titulo. Adumatan na itulong na dito yung daga nga kuan. Nanganan mi, pagmulmulaan mi tinateng, pagmulmulaan mi ti mais, inumami pa ti kabakiran na nga pagmulaan ti pagay. 10 ARBs, including the Pescoso family, received e-titles for 5.9463 hectares from Tangbao, San Isidro, Abra. Yaman kami apo, Presidente Marcos, kin Secretary Estrella, itidaitang nga naitad kada kami nga titulo nga libre. Daitang nga titulo kat nakanakan kada kami. Ami nga problema na uti makagaw kada kami tapo kami daitang. Libo-libong pamilya ang apektado ng baha at landslide sa Eastern Visayas habang patuloy na nakaantabay ang DSWD para tumulong sa LGUs. Para sa update, nasa linya ng telepono si Rayan Arinto ng PIA Eastern Visayas. Rayan? Sheila, libo-libong mga pamilya at individual ang apektado ng mga pagbaha at landslides sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, bunsod ng nararanasang sama ng panahon dulot ng shear line. Sa kalakang bahagi ng Eastern Samar, lampas tao at abot bubong ang lalim ng tubig dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Sa Maslog at Hipapan Eastern Samar, ilang mga pamilya ang agad na pinalikas ng kanilang mga LCUs sa mas ligtas na lugar. Ligtas naman ang 4 na pamilya matapos gumuho ang bahagi ng burol sa barangay Bukawon, La Paz, Leyte. Sa Northern Samar, may mga kalsada pang hindi madaanan ng mga light vehicles dahil sa mga pagbaha at landslide. Ilang bahagi sa Tacloban City ang binaha simula pagkagabi nila ng malakas na pag-ulan na naging dahilan ng pagsuspinde ng klase at trabaho sa buong lungsod ngayong araw. Halos 80% naman ng mga LCUs sa buong Eastern Visayas ang nagsuspinde ng mga klase sa paaralan. Samantala, nakantabay naman ang 128.59 milyong pisong halaga ng mga relief resources na handang ibigay ng DSWD sa mga LGUs kung kakailanganin. Ayon kay DSWD Regional Director Grace Subong, may nakahandang 114,301 family food packs at 33,813 non-food items ang ahensya para ipamigay sa mga apektado ng kalamidad. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Rayan Arinto, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Rayan Arinto. Samantala, hindi maapektuhan ang paghahanda ng PNP Bicol para sa Hatol ng Bayan 2025. Siniguro yan ng PNP Region 5 kasunod ng ipinatupad na reassignment sa hanay nito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
Mahigit 200 pulis mula sa Region 5 ang inilipat sa iba't ibang istasyon ng Bicol Region. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, ginawa nila ang reassignment sa mga pulis na may kamag-anak na kandidato o politiko noong pang nakaraang taon. Layunin nito na ipakita na neutral ang kanilang hanay sa darating na 2025 midterm elections. Sinisiguro natin na up to the 4th degree of consanguinity and affinity ay wala dapat na personal doon sa loob. Ang average po kaya sir nasa 200 plus na police personnel camp PRO5 na naapektuhan kay itong lipatan sir. Pagtitiyak ng PNP, hindi maaapektuhan ng reassignment ang kanilang pagbabantay sa hatol ng bayan 2025. Sa katunayan, 99.9% ng handa ang PNP Bicol, kabilang ang logistics at iba pang kagamitan. Yung continuous checkpoint, continuous motorcycle and patrols and bicycle patrols natin sa ating paligid, yung foot patrol, police presence sa mga places of convergence, tuloy-tuloy pa rin po yun, sir. Sa ngayon, mahigit 10,500 police personnel na ang nakaposisyon sa 6 na probinsya ng Bicol, habang mahigit 4,000 ang nakatalaga sa COMELEC checkpoints para magbantay at mapaigting ang pagpapatupad ng gun ban ngayong election period. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Grillo para sa Balitang Pambansa. Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nanawagan sa mga kandidato sa Pangasinan na itaguyod ang mapayapang hatol ng bayan 2025. Kampanya kontra vote buying at vote selling palalakasin pa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Roel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang campaign period, mismong Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang nagsimulang mga panya rito sa Pangasinan. Pero hindi para sa mga lokal na kandidato, kundi para labanan ang vote buying at vote selling ngayong 2025 midterm elections. Pwede rin po ba kami magpapanya sa inyo? Nawa po ay palakasin natin ang kampanya laban sa vote buying at vote selling and other unlawful election practices and propagandas of candidates and supporters whose goal is to win the elections no matter how. Ginawa ng PPCRV ang apela sa Peace Covenant Signing for Safe 2025 kung saan dinaluhan ito ng AFP, PNP, Commission on Elections at ilang kandidato. Ikinalugod naman ng COMELEC Pangasinan ang aktibong pakikilahok ng lahat para maging maayos at payapa ang halalan sa darating na Mayo. Yung guidance na ito naman is kung masusunod or masusunod, it will lead to peaceful and fair elections sa ating probinsya. Ang PNP Pangasinan naman, tiwalang magiging mapayapa ang halalan kahit pa hindi nakadalo ang ilang lokal na kandidato sa isinagawang aktibidad. Pagtitiyak pa ng pambansang pulisya, patuloy silang magbabantay para sa hatol ng bayan 2025. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Roel de Guzman para sa Balitang Pambansa. Magbabago ang polisiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas laban sa iligal na pananatili ng monster ship ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Ann Tolentino ng IBC 13. Patuloy na nakikiisa ang National Maritime Council sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang soberanya ng Pilipinas, partikular na ang West Philippine Sea laban sa China. Tiniyak ng NMC na patuloy nilang itataguyod ang karapatan ng bansa laban sa panghihimasok ng Chinese vessels sa loob ng ating Philippine Exclusive Economic Zone. Alinsunod na rin yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa naipanalo nating Arbitral Award. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi magbabago ang kanyang polisiya na protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa iligal na pananatili ng monster ship ng China sa loob ng ating mga karagatan. Kaugnay niyan, binigyan din ng Philippine Coast Guard ang maigting na pagbabantay ng BRP Teresa Magbanua o MRRV 9701 sa West Philippine Sea. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na protektahan ito. As far as the Coast Guard leadership is concerned, Admiral Ronnie Hilgavan expressed his commitment that the Philippine Coast Guard will carry out this kind of deployment and safeguard our maritime rights in the West Philippine Sea.
Dagdag pa ng PCG, nananatili ang kanilang aktibong pagbabantay sa galaw ng China Coast Guard sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng radio challenges bilang pagbibigay diin at pagpapaalala sa paglabag nila sa Philippine Maritime Zones Act at sa international law. Mula sa IBC 13, Marian Tolentino para sa Balitang Pambansa. Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2 bagong commissioner na kapalit ng mga nagretiro sa Commission on Elections. Ito ay sina Attorney Norina Tangaro Casingal na dating direktor ng Law Department ng COMELEC at si Attorney Noli Lipipo ng direktor din ng COMELEC Ilocos Region. Pinalitan nila ang mga nagretirong sina Commissioner Socorro Inting at Marlon Cascuejo. Lubos naman ang pasasalamat ng COMELEC sa Pangulo dahil sa pag-appoint nito ng mga insider ng COMELEC. Halos doble na ang itinaas ng presyo ng mga bulaklak ngayon sa Dangwa. 4 na araw bago ang Valentine's Day. Nasa 80 pesos hanggang 100 pesos ang kada piraso ng lokal at imported na rose at tulips na dati ay nasa 50 pesos lang. Habang tumaas naman ng 50 pesos ang stargazer na ngayon ay nasa 180 hanggang 200 pesos na. Sa mga naghahanap ng bouquet, naglalaro sa 800 pesos kada 10 piraso ng bestseller na carnation bouquet. Mabibili naman sa 35 pesos kada piraso ang maliliit na rosas. Ayon sa mga nagtitinda ng bulaklak, apektado ang presyo ng ilang bulaklak dahil sa mataas na demand nito at mataas na gastos mula sa kanilang mga supplier. Inaasahan naman dadagsa ang mga mamimili sa Dangwa sa Miyerkules hanggang sa mismong araw ng Valentine's Day sa Biyernes. Ibinahagi ng Marawi Compensation Board ang kanilang mga accomplishment sa mga nagdaang taon at ang mga plano ngayong 2025. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Attorney Maisara Dandamon Latip, chairperson ng MCB na simula July 2023 hanggang July 2024. Umabot sa 14,495 na mga maranaw ang kanilang naabutan ng tulong na nasa 2 bilyong piso. Para sa taong 2025, target naman ng MCB na mabigyan ng tulong ang nasa 2 hanggang 3,000 claimants para sa tuluyang pagbangon sa pinsala ng Marawi Siege noong taong 2017. Nagsagawa ng Love Local MSME Valentine's Fair ang Department of Trade and Industry sa Zamboanga del Sur bilang bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Mga Puso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harvey Bangayan ng Philippine Information Agency sa Zamboanga del Sur. Binuksan na sa publiko ang isang trade fair sa Zamboanga del Sur, tampok ang mga dekalidad na produkto mula sa micro, small and medium enterprises o MSME sa lalawigan. Sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur, katuwang ang pagadihan Zamboanga del Sur Producers and Manufacturers Association Incorporated, inilunsad ngayong araw ang Love Local MSME Valentine's Fair. Layunin nitong nitampok at suportahan ang gawang lokal bilang bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Mga Puso. Mabibili rito ang iba't ibang produkto tulad ng processed food, agri-based items, arts and crafts, at home and fashion essentials na saktong panregalo sa darating na araw ng mga puso. We are promoting our local products, no? So through this Love Local here at C3, we're commemorating the Love Month, no? And through this also, no, we can promote their products. Ultimately, kung mudako-dako na po sila, siyempre makadugang po sila yung mga trabaho sa ato mga silingan. So sa ato mga residents from Pagadian, you're all invited to our Love Local at the C3 Mall in Pagadian. So kana mga lovers din na, kung wala pa mo yung mga gifts sa yung mga loved ones, come one and come all. And you're so much welcome here sa ato ang trade fair karong adlaw. Bukas ang Love Local MSME Valentine's Fair mula ika-10 ng Pebrero hanggang Pebrero 15. Higit pa sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, ang pagtangkil sa gawang lokal ay isang paraan ng pagmamahal sa sariling ati. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga del Sur, Harvey Bangayan para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.